nag-i-enjoy sila, masaya sila, busog sila palagi, nandun ka na lang pangailangan. Ako ito naghihirap. So parang, I don't deserve this. Unang prinsipyo na dapat natin maintindihan, dapat natin anggarin sa ating isipan to disabuse our minds. May tendency kasi tayo, bago sabihin nyo, may tendency kasi tayo bilang mga Kristiyano because we do not really understand ang maraming bagay sa Scriptures. And one of them na napaka-misteryoso is pain and suffering. Napaka-misteryoso niyan. Ang tendency natin is to lump all kinds of pain and suffering into one basket. Ganun yung ating pagtingin. Siguro ako'y kinakarma. Di ba? Siguro meron akong ginawa in the past na ngayon lumalabas. But the Bible classifies suffering in many ways. At dapat natin tanggalin. Bakit natin kailangan gawin ito? Nang sa ganon, we will not be judgmental pagdating sa ibang tao. Lalo na kapag kayo nagdadalas ng problema sa church o kasakitan o suffering sa isa ng church, ayaw mo sa kanya. Di ba? Ayaw mo sa kanya, buti nga. Buti na dumadanas siya. Nang ganun. Dapat natin intindihin. Key principle lang kapatid, not all suffering is the result of sin. Hindi lahat ng pagdurusa ay gawa ng kasalanan. At yung Scripture papakita sa atin, mapapaunawa sa atin, kung paano tayo nagsasuffer, dumadanas ng kahirapan, nang wala naman tayong guilt. Wala tayong guilt, wala tayong gagawang kasalanan. So, ano nga ba yung tinatawag na undeserved suffering? Para maintindihan from the perspective nating mga tao. Every suffering that we experience in the world is less than what we deserve. Yun yung sa point of view ng Panginoon, kung titignan natin ang mata ng Diyos, yung pinakamatindi mong suffering, you deserve more than that. Pero sa paningin ng tao, tingnan natin kung anong ibig sabihin ng undeserved suffering. Undeserved suffering is hardship that comes without personal wrongdoing. Wala kang ginawa. Wala ka naman ginagawa. Magbigay ka ng example ng mga undeserved suffering na alam nyo, na naisip nyo. Ano naisip yung undeserved suffering? Bigyan kayo halimbawa, nagdadrive ka na sa sasakyan, nagdadrive ka na ito. Matino naman buhay mo. Wala ka namang ilalamangan. Wala ka namang ginagawa ng masama. Nagdadrive ka, motor, sasakyan, whatever. Nabangga ka. Pagkabangga mo ang nangyari sa'yo, alam naman ikaw ay masaktan. Maaaring mabulag ka, buwasak ang mukha mo, maaaring masunog ka. Wala kang kinalaman. And the first thing that you say, kung ikay Kristiyano, why me? Diba? Bakit dumadanas ako dito? So iniisip mo, may ginawa ba? Ang tingin kagad natin, may ginawa ba akong labas na ako'y sinisingin kayo ng Diyos? Ganun kagad ang isip natin. At dahil ganun ang isip natin, ang tendency natin kapag yung kapwa natin, lalo na yung ayaw natin, may ginawa yan. In the past, kaya siya sinisingil ngayon. Yun yung tinatawag na karma raw. So, sino example ng poster boy ng undeserved suffering? Sino yung kilala niyo sa Biblia? Yung siya pinaka-poster boy ng undeserved suffering. Sino palagay mo? Andito na pala. Andito pala si Job. Kung babasahin yung Job 1 and 2, isang declaration ng Diyos tungkol sa kanya. He was the most righteous man. Pagdating sa 3, nangyari na yung mga 3 ba yan? Nangyari na yung mga, hindi sa pangyayari yan, ano?
Kasi siya ay tinanggalan ng mga kailangan niya. Just to be very sure. Job 2. Tama. Nawala lahat sa kanya. Tumating yung kanyang mga kaibigan. Yung tatlo niyang kaibigan. No? He was righteous. He was the, in fact, sa buong kalangitan, mapansinin niyo ba, mapapansin yung declaration ng Diyos sa Diablo, sa kay Satanas. Huwag na natin tanongin bakit ano si Satanas. Hindi na natin dinisakot natin kaalaman yun. Let's just confine ourselves to the revealed Word of God. Bakit? Sa buong sangkatauhan at that time, hindi lang sila 10 sa panahon na, but millions of people, bakit si Diyos magkinumente sa kay Satanas? Bakit kaya? Sipin, bakit kaya? Kasi yun ang totoo. Job was a contemporary, sabi ng iba, kasi ibang mga nag-aaral ng history, kakontemporary siya ni Abraham. O baka naman pa siya kay Abraham. Pero binigyan siya ng Diyos na righteous, matuwid. At dito, despite the fact that sinabi ng Diyos kay Satan na siyang righteous, ang sabi ni Satan, tanggalin mo lahat sa kanya, naglagay ka ng hedge, naglagay ka ng arang. At kaya kanya sinasamba is because of what we call, meron siyang pakinabang sa iyo. And reason, mga kapatid, gusto natin pag-aralan yung bakit pinag-aaralan ito. Tandaan mo, kapatid, kung ikaw ay nasa kalagitnaan, nasa gitna ka ng will of God, ng kalooban ng Diyos. Totoo naman sinabi ni Pastor Marganit, Pastor Jenny kanina, magaan ang buhay. Pero that does not mean it will be all the time. It's true, example. Nasa kalagitnaan ka ng kalooban ng Panginoon, it doesn't make you immune from suffering. Kaya huwag isipin na, kaya ako tinatakas ito, may kasalanan ako. You don't know, you really don't know. At kung ikaw naman ang nakikita mo kapatid mo, you don't judge kung bakit nagkakagano siya. Dahil hindi mo alam. Yung naalala niyo yung sa John 9, yung nagtanong yung disciple kay Kristo, sino nagkasala? Yung mga magulang nito siya. Yung bulay, natala yung bulay. Sino nagkasala? Yung mga magulang niya kung ito. Yung tao yun, siguro mga 30s na. Ipinanganak siyang bulay. Ano sabi ni Jesus? Parang napakasakit yung sinabi ni Jesus, ano? Hindi yung kanyang ama, hindi yung kanyang mga magulang nagkasala, hindi siya. So that God, to show the world the glory of God. Isipin mo, ikaw yun. 30 plus years kang pulag, na-deprived ng sight. Yung pala gagamitin ka lang ni Jesus para pag pinagaling ka, mag-glorify ang Diyos. That's the only purpose. Yung mga pulag na yun, deserve ba yung suffering na yun? Humanly speaking? Hindi. So, ibig sabihin mga kapatid, we classify the pain sa ating sarili. At kung wala kang pain na dinadanas ngayon, don't judge. Bakit na dinadanas yun? It could be true na may ginawa siya in the past na ang bunga yung nangyayari sa kanya. Pag-uusapan natin yan, Lord willing, sa mga susunod na panahon kung loobin ng Panginoon. No? Faithful believers throughout the Scripture experience suffering. Si Job 8, Job 1 verses 8 hanggang 12. Sa John 9 verses 1 to 3. John 9 verses 1 to 3, yun ang mga text na gusto ko itandaan natin. No? So ano yung mga katotohanan dito na makita
people can suffer deeply. Kaya kung iniisip mo na kaya ako maging faithful sa church para daw mag-suffer, ang tawag doon transaction ng faith. Hindi ito rin pananampalataya. Kaya ano sa church ito para yung negosyo ko hindi bumagsak. Para yung hindi ako magkasakit. You are in the wrong church, kapatid, kaibigan. You are in the wrong church. Righteous people can suffer deeply. Pangalawa, God may allow suffering. Ito naging reason kung bakit nahirapan ang kalooban ni Job. God may allow suffering without explaining. Basahin po ano kayo, mabibiting kayo sa Job verses 1 hanggang sa kamagulubigan. Kasi hindi nag-explain ng Diyos kung bakit niya dinanas, hinayaan si Job na dumanas. Bakit? Palagay niyo, bakit hindi pinaliwanag ng Diyos yun? Bakit hindi pinaliwanag ng Diyos your answer will make my best student's mind. Bakit? Palagay niyo. Anyone? Bakit hindi pinaliwanag ng Diyos yung suffering? Kung bakit siya nag-suffer? Si Job. Bakit kaya? Sunday school tayo, everyone's free. At kung magkamali ka or whatever, ano na kaya? Kulay ba doon? Bakit? Yes! So, okay. Indirect, nakukuhan niya, no? Nakukuhan niya. Hindi na sabi ko, you know why? God has no obligation to explain Himself to you. Wala siyang obligasyon, wala siyang tungkuling paliwanag kasi bakit ka dumadanas na suffering. Tama niya? Kaya kung pinipilit mo ang Diyos, sabi ng Diyos, teka lang, sino ka pa? Kaya nga pinakita ng Diyos kay Job eh. Ito ako. Yung reason ko bakit kita pinahirapan, bakit kita hinayan lumanas, that's mine. That proves I am God. So you worship me as God. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Pansinin natin si Job. Pagkatapos siya mag-suffer, ang ginawa niya? Doon sa unang suffering niya. Ang ginawa niya? Bakit siya dineclare ng Diyos na righteous even if dumana siya dumating, nawala yung kanyang lahat na nasa kanya? Anong ginawa ni Job pagkatapos siya dumanas na pagkawalan lahat ng bagay? Nagpuri. Ang sabi doon ay tumayo siya, hinahid niya kanyang sarili, pinunit yung kanyang palaban, hinahid niya kanyang sarili, nagpagtirapak, sumamba sa Diyos at pinuri ang Diyos. In other words, mga kapatid, when you suffer, kahit undeserving yan, God deserves worship. Kaya hindi mo sasabihin sa church, Pastor, medyo masakit ang ulo ko, kaya hindi mo na ako pumunta sa church. You come here while suffering. Yung natutuwa kay Sister Marieta, namatayan. Hindi dahil sa namatayan na. She's here. So, hindi ko dahilan na, Pastor, nadimunta ko, Pastor, nawala naman ng trabaho. You come here with your suffering. Okay. So, in other words, mga kapatid, innocence does not guarantee comfort. Pagiging innocent na sa kasalanan, innocent in a way na hindi natin talaga ginagawa, hindi ito nagagarantiya ng comfort.
Undeserved suffering challenges our idea that life always feels fair. But it never challenges God's goodness. Ibig sabihin, yung undeserved suffering, pinapakita sa atin na ang buhay hindi fair. Naalala ko yung mga anak ko, maliliit pa sila, dumadanas sila ng mga disadvantages. Ang lagi yung sinasabi sa kanila na, alam mo, life is never fair. Huwag kang mag-expect ng fairness. Dahil hindi ka naman fair ang buhay na ito. Pero mapilit yung mga kabataan sa ating panahon. Ay, karapatan! I deserve this, I deserve that. Lalo sila nasasaktan. Kasi hindi naman anggap that life is not really fair. Pero it never challenges God's goodness. Kapag hindi dumadanas ng undeserved suffering, hindi dapat ito nangangulugang hindi na mabuti ang Diyos. So, tatapusin ko rito lang kasi pagka tinapos ko, baka mag-suffer kayo. Nagutom. So, mga common mistakes na dapat natin maiwasan. Tatlo lang naman ito. At sa susunod, Lord willing, yung ito, God's purposes and deserves suffering. Bakit binibigay sa atin ang Panginoon ito? Si Jesus at ang undeserved suffering sa mga susunod na pag-aaralan. So, ano ba yung tatlong mistake na dapat mawala sa atin whenever we experience what we think is undeserved? No? Una, mistake number one, assuming suffering means God is angry. Kapag dumadanas ako ng mga ganung bagay, galit ang Diyos sa atin. Kaya may Hebrews 10, Hebrews 12, Hebrews 10. Di ba ang Diyos ay kasunod ng isang ama na yung anak niya na kanya nagkakamali, kanya pinapalalat. Because of anger, pagkamat tayo mga magulang, sometimes are guilty of that. Pero Panginoon, He never disciplines out of anger. Dahil yung anger ng mga kapatid, kinuha na doon sa krus. Ibinuhos na doon. It is always out of love. Kung hindi mo ma-process ang isipan mo, Panginoon, kung mahal mo, kung bakit ako may cancer ngayon, it is not because God is angry. Remember, secure yung kaluluwa mo. No man can take you out of my hand. Sabi sa John 10. It is always assuming that God is angry. At ito yung pagkakamali ng mga kapatid, kaibigan ni Job. Tanong ko kayo, kailan ipakita ng wisdom yung mga kapatid, yung mga kaibigan ni Job? Doon sa tagpo na yun. Kailan sila nagpakita ng tunay na karunungan? Yung tatlong kaibigan, di ba? Si Elihu, basta nalimutan ko ni dalawa. Kailan sila nagpakita ng tunay na wisdom sa kalagayan ni Job? Palagay ninyo. Anyone? Kinonfront ng tatlong Diyos. Hindi, yung tatlo nagalit na yung Diyos sa atin, di ba? Sa kanilang tatlo. Kinausap si Job na dapat mag-ano ka ng offering para tanggalin yung papawin galing sa mga kaibigan niya. Kailan nagpakita ang wisdom yung tatlo na yun? Na dapat ginagawa natin dito makakapag sa iglesia. Kailan yun? Pinag-iisip ko sa kayo para lalo pag sink in yung katotohanan yun. Kailan kaya? Kailan makikita sila ng tunay na wisdom? Anyone? Kuya Rudy?
Makain siya. Anyone? Alam niyo kung kailan? Yung first 7 days. Ano yung first 7 days na yan? Babasahin yung book of Job. Ano yung first 7 days na yan? Ano nakita niyo sa first 7 days? Nakasimpatya sila. Ibig sabihin, inahapo nila yung pain ni Job. Ano sumunod? Ano sumunod? Sa 7 days. Ano? Pinuntahan niya si Job, na makita sila, nakita niya, hindi nila mawari, maiisip. Ikaw ba yan? So, nagano sila. Makita sila, nagano sila, binasok yung sinira nila ng damit. Tapos, ano sumunod? Anong sumunod? Yung dalawang kaibigan. Dalawang kaibigan. Dalawang kaibigan. Kasi tatlo po yun sila eh. Pero yung last na natapos namin, yun yung nagbigay ng isang. Ano yung ginawa nila for 7 days? Yung advising ng tulungan. Sa 7 days, sa 7 days. Anong ginawa nila? And the church has to learn this. Sa mga panahon may suffering sa gitna natin. Anong ginawa nila for the 7 days? Any guess? RJ? What did they do sa 7 days na yun? Tama kayo? Wala. Tama kayo lahat. Nanahimik lang sila. Kasama sila doon sa church. Kasama sila ngayon. Nandun sila for 7 days. Kaya yung 7 na yon, it means completeness. Nakikisa sila sa pain ni Job. Yun ang ibig sabihin ng 7 days. Tahimik sila. In other words, mga kapatid, kapag kami pain sa kalagitnaan natin, sometimes ang pinaka-wise na gagawin, samahan lang siya. Kasi hindi natin alam yung lalim ng kanyang dinadanas. So at least alam niyo na yung sagot. Lahat kayo tama. Silence. Okay. Yun ang error ng mga kapatid ng mga kaibigan ni Job. Pagtapos sa 7 days ng suffering, doon sila nagsimulang maging fools. Nung ipuka nila yung bibig nila. Sabi sa Proverbs, sometimes a fool, when he keeps silent, is considered wise. Yan sabi sa Proverbs. So kapatid, kapag kami dumadanas dito ng huwag kang mag-diagnose. Kapag kami dito sa inyo kalagitnaan, nakakapunod, kaya nangyari sa kanya, ganyan. It could be in private, between the two of you, mag-asawa. Pero in the church, it's the most foolish thing to do when you open your mouth and diagnose his pain. Ang kanya, at kinorek ito ng Panginoon sa Job 9. Kasi yung mga disciple, parang yung tatlo. Sino pa may kasalanan? Nagsisiguro sila, baka magkamali. Sino pa may kasalanan? Hindi na kasama yung, hindi na kasama sa option yung C. Kung hindi bilang yung kanyang mga magulang o siya. Ang sabi ng mga disciple, malamang isa sa kanila. Sabi niya yung mga disciples, sabi ng mga hindi. So that pag umaling siya, mapakita ko yung glory ng Panginoon. Yun ang sinasabi. So pangalawang mistake,
Follow mistake. At ito ang dapat natin ginagawa when we blame the sufferer. Alam niyo yung ginawa ng mga kaibigan niya, di ba, ni Job? Sinisisi siya. At pagka ganun na ang thinking, dinadiagnose natin yung suffering ng ibang tao na hindi natin sigurado, imbis na magligo sa healing, sa nagliligo, sa tumutungo yun. Sa hiya. Hindi na magbubukas yung tao. Di ba? Hindi siya magbubukas. Sa preaching kanina, bakit si Kristo, who is the perfect God and perfect man, bakit niya binulalas yung kanyang pain? To serve as an example para sa atin. Nang sa ganon, meron tayong freedom kakausapin ang kapatid natin. Kapatid, I'm struggling with this. Anong problema ako sa ganito? Tulungan mo akong manalangin. Dahil ang blaming the sufferer, it deepens pain rather than relieving it. Lalo na pinalalalim ang sugat, ang pagdudusa at ang sakit. So number 3, dito tayo magtatapos. Number 3, ito yung isang katotohanan kay Jesus na hindi makatotohanan sa atin. Alin katotohanan sa atin na hindi nangyari kay Jesus? Baita, ano yung katotohanan kay Jesus na hindi nakatotohanan sa atin kapag mayroong dumadanas tayo ng pain, dumadanas sa suffering? Si Jesus, kung siya ay magdusa doon sa krus ng Kalbaryo, where was God? Nasaan yung God? Ano sabi niya? Why have you forsaken me? Bakit ka umalis? In fact, in-express ng God the Father yung kanyang displeasure nung dumilim. Pinamumukha niya nandun yung galit ng Diyos. Na imbis ng galit ng Diyos ay binuhos sa mga Pharisees, binuhos sa mga disciples, binuhos lahat sa Kanya. Ibig sabihin, kaya niya nasabi yun because God was not there. Tayo, pagka tayo nagsasuffer, ang mistake natin madalas, iniisip natin God has abandoned us. Yun ang nangyayari. Iniisip natin, nasa ang Diyos. Kapag tayo ay dumadanas ng paghihirap, pagdurusa na hindi natin, parang hindi natin kaya. In other words, silence is often mistaken for absence. Yun ang nangyayari. So, I know this kasi naranasan ko to. Natutokso ako na sabihin na nasa na Diyos. Pag kami mga pagsubok. Kasi basahin natin Psalm 73 verses 13 to 17, mga awit. Ang sabi nito ni Asaph, Psalm of Asaph, verses 13 to 17. Did I keep my heart pure for nothing? Gusto niyang manumbat, ano? Did I keep myself innocent for no reason? I get nothing but trouble all day long. Every morning brings me pain. If I had really spoken this way to others, I would have been a traitor to your people. So I try to understand why the wicked prosper. Yan ang kanyang paningin. Ngayon, sino nagdudusa ngayon sa nangyayari sa flood control? Diba? Usually, ngayon lang, binuhos na kay salmo ko. And there's a possibility na yung talaga mastermind, makatakas pa. Bakit sila nagpo-prosper? Bakit ako all day dumadanas ng pain? Pero sabi ni Isa, kaya sabi ko sa verse 21, then I realized that my heart was bitter and it was all torn up inside. I was so foolish, that is, nasabi niya yun, dahil kung nakita niya
doon sa verse 17, then I went into your sanctuary, O God, and finally understood the destiny of the wicked. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, if you're in pain, ano ibig sabihin nun? If you're in pain, ano ibig sabihin nun? Anong implication nitong itong sinabi ni Isa? If you're in pain and if you're suffering, anong gagawin mo? Sa Lunes, anong gagawin mo? Pagka naranasan mo sa Lunes, anong gagawin mo? Anyone? Anong gagawin mo? Anong bibigyan ng Panginoon pambaraan? Sa Lunes? Ano? Ano? Mukhang tama yung sagot mo eh. Okay. It is as simple as that. Sa Tuesday, ang gagawin mo? Thursday, ang gagawin mo? Ang gagawin mo Thursday? Pray. Friday, ang gagawin mo? Pray. Saturday, ang gagawin mo? Pray. Sunday, ang gagawin mo? Pupunta ka sa church. Hindi mo i-excuse, pabagsak ang negosyo ko, masakit ang ulo ko, nag-break kami ng boyfriend ko. No, you go to church. Kaya nga si Asaph, sabi niya, until I went to the sanctuary of the Lord. Ang laki ng implication, di ba? So, that means, when you suffer, you avail God's grace, means of grace. Pansinin natin yung Job 42, verse 7, yung tayo tatapos. Kung paano nireview ng Diyos yung mga kaibigan ni Job 42, verse 7. After the Lord had finished speaking to Job, pagkatapos pagaling na si Job, he said to Eliphaz, the Temanite, I am angry with you and your two friends, for you have not spoken accurately about me, as my servant Job has. Sipin niyo, no? Tama pa pala sinabi ng Panginoon. Ano ba yung tama doon sa ginawa ni Job? Di ba nagalit ngayon? Nagalit yung Diyos. Kay Job nagagalit. Kaya nga pinagagalitan eh. Tapos sabi niya ng Diyos dito, bakit? Sinabi na, hindi kayo katulad ni Job na tamang sinabi niya. Ano yung tama sa sinabi ni Job? Ano yung sinasabi ng tamang sinabi ni Job? Palagay niyo ano yun? That we will learn dito. Ano yun? Yung mga kaibigan ni Job, pinagagalitan si Job, nire-review si Job, at dinideclare na righteous ang Diyos. Kaya nangyayari sa'yo, because God is right and you're not. Diba? Samantala si Job naman, anong ginawa ko? Gusto ko kausapin ng Diyos, gusto ko makipagtalo sa Kanya, to lay down my case. Sana makita ko siya, sana makapuntahan ko siya. Sabi ni Job, and then i-present ko sa Kanya yung aking case. Pinagalitan nga siya, di ba? Pagdating 37, nakita mo na ba yung libayatan? Kaya mo ba yung mga bituin, hawakan mo sa kamay mo. Kaya mo yung earth palutangin. Pinagagalitan nga si Job eh. Pero ano yung tama kay Job na dineclare dito ng Panginoon tungkol sa Kanya? Ano yun? Na madalas mali sa ating mali. Ano yun? Sana nalilimutan niyo pansamantala yung gutom, ha? Sana na-exercise natin yung ating mga pag-iisip. Ano kaya yun?
Ano yung sinabi, o para mas madali, ano yung ginawa ni Job na tama? Hindi kayo rin yung mga kaibigan niya eh. Ano yung ginawa ni Job na tama, na dineclare ng Diyos? Ano yung tama sa kanyang mga sinasabi? Ano kaya? Wala. Tama kasi sinabi ng Diyos yun eh. Pero bakit siya pinagalitan ng Diyos? Bakit siya pinagalitan ng Diyos? Na usually, ginagawa natin kapag tayo dumadanas ng matinding suffering at tingin natin hindi natin deserve. Ano yung ginagawa natin madalas na hindi ginawa ni Job? Na all throughout that discussion with God, ginawa niya, hindi natin ginagawa. Ano yung sarili mo? Ano ang tendency mo kapag mayroon kang matinding pain at saka suffering? Ano usually ginagawa mo? Ano na? Sisihin ng Diyos? Kinukwestiyon ng Diyos? Nagreklamo? All of those things are sinful, pero may isang direction na ang ginagawa yung marami. Pagka lahat ng idea nila, I don't deserve this. Ano yung direction nila? Anong direction nila? Hindi natin maintindihan ito kasi hindi pa tayo nakakaranas ng pain na naranasan ni Job. Kaya pa natin dalhin sa Diyos yung mga dinadanas natin. Pero ikaw mawala ng mga anak, 10 anak, mawalan ka ng ari-arian, lahat ng kayamanan mo, zero yung from billion to zero. Tapos yung asawa mo supposed to be kasama, sabihan ka pa ng, why not curse God and die? Siya na lang nakakapin mo, ano ba? Tapos, hindi lang nagkaroon ka ng napakasakit na karamdaman, yung voice, yung pagkas, kailangan mo ng sirang base, pagkamot, para yung mga nanan lumabas, namamahot ka. Sabi nga siya, mga kaibigan ko, lumalapit sa akin dahil ang baho na ng hininga ko. Sabi sa Job, ano yung ginawa ni Job in his undeserved suffering na usually hindi natin ginagawa? O ano yung ating ginagawa na hindi ginawa ni Job sa mga panahon ito? Ano yung ginawa niya? Ajay, pinura ang Panginoon, hindi na nga niya mapunin ng niya, di ba? Alam niyo ano, sige. Alam niyo, usually, kapag dumadanas tayo ng pain at suffering na hindi natin gusto at hindi natin kaya, ang tendency natin lumayo sa Diyos. Yung tendency natin, kasi thinking natin undeserved. Bakit mo ginagawa sa akin ito? Ano usually ginagawa nila? Lumalayo sila. Papakalasing, nilulunod na sa kinis ako saan. Pero si Job, from Job chapter 3, hanggang kausapin siya ng Diyos, anong hinihingi niya? Gusto kong makipagkita sa Diyos. Tama niyo? I want to see God. Na tayo, pagka napunta sa kalagayan ni Job, ayaw ko na makita ng Diyos. Ano implication ito mga kapatid? Babalik tayo sa church. Context ng church. Gusto mong makita ang Diyos, see God in the person of your brother, of your sister. May pain ako ngayon. Makikipagkita ako sa Diyos. Saan ko ba hanapin ng Diyos? Pag Sunday, saan mo hanapin ng Diyos? In the face of your brothers and sisters. Kaya nga tayo pinupusin. Ang challenge sa church na ito, na sana 5 years from now, this is a first-class soul hospital. Yun ang challenge sa inyo mga kapatid.
bakit natin ito pinag-aaral mga kapatid? Kaya burden ko ito, marami sa mga nakakakilala kong reform, matatagal ng reform. Ang thinking pa rin nila, pagka sila tumala sa paghihirap, kinakaharap sila. Binabalikan sila. They're being judged. Sa loob mismo ng church nila. Nagiging mas righteous yung isa, I am more righteous than you. I am holier than you. Sana mga kapatid matanggal yun. That's my burden sa church na to. Hindi ka pupunta rito para mag-perform. You come here to be healed. To be healed by God through your brother. May question ba? Yun ang aking Yun ang aking I hope na nalisimunin ko lahat ng ating Kasi ewan nasasabi ito, kasi kukwento kami ni Pastor JP, yung pinanggalingan ng Diyos, ang gulo-gulo. I understand that. May mga pain at saka mga hurt na dalan-dalan. At kayo nagsasama-sama ngayon, hoping na kayo ay magtutulungan. And that's what I want to see. Bilang may concern sa inyong bilang isang pastor sa church namin at bilang co-pastor na nakikinig ko kasama ni Pastor JP. Meron mga question, nais kayong diwanagin, baka meron akong concept na hindi ko na iparating sa inyo na tama, malabo. O gutom na kayo. Salita na kayo. Gutom na, kung ano. Okay, 12:30 na pala, kaya pala wala nagsasalita. Sige, manalangin na tayo, magpasalamat sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito. We only have now 30 minutes bago ang aming prayer meeting. Pero maraming salamat sa iyong pakipag-usap sa amin. Tunay na napakayang kayong salita. At hinihiling namin, Panginoon, na maranasan na namin all throughout this day. At masasabi namin kami tumakso ko na ito, na puno ng aming kaluluwa, napakain kami, and we will rejoice katulad ng mga disciple na yun. Ipapasalamat at nagpupuri dahil ikaw ay bumulito sa aming kalagitnaan. Lahat ito ay aming pinapanalangin sa kapurihan at wala. Yan lang ni Jesus.